Ngayon naman, titingnan natin itong konsepto ng acids, bases, at saka yung salts under chemistry. So, tingnan natin yung first question. Which of the following is a common property of acids? Letter A, bitter taste and slippery feel. Letter B has a pH of above 7. Letter C turns red litmus blue. And letter D reacts with metal to produce hydrogen gas. Okay? So, alam natin, kapag pinag-usapan natin ng pH level, that is from 1 to 14. Tama? And then, sa pagitan yan, 7. Itong 7, ito yung neutral. Okay? Ngayon, sa pagitan ng 7 at saka 14, ito na yung mga bases. Pagitan ng 1 to 7, ito na yung acids. So, as we can see, yung pH daw above 7, sabi ni letter B, mali yan. Kasi, yung letter B, for bases yan. Okay? Yung letter A, bitter taste and slippery feel. Properties din yan ng bases. Okay? Halimbawa, yung soap, detergent, yung mga yan, they are bases. At meron silang bitter taste and slippery feel. Tingnan natin tong, so cross na natin tong A, no? Tingnan natin tong letter C, turns red litmus blue. Okay? So, ang litmus, ito yung indicator na ginagamit natin para makita rin kung yung isang substance ay acidic or basic based sa color change. So, ngayon, ginawa daw niyang blue yung red na litmus. Ang rule natin dyan ganito. Kapag yung red litmus naging blue, dahil yan sa base. Okay? Kapag naman yung blue litmus naging red, dahil yan sa acid. Okay? So, ang pwede nyong tandaan dito, blue, basic. Ito, blue. So, basic yan. Okay? Kasi yung red litmus naging blue. So, that is for basic solution or basic substance. Now, by elimination, alam natin mali si A, B, at C. Ang sagot natin ay letter D. Reacts with metals to produce hydrogen gas. And that is the answer. Okay, tingnan natin yung ilang mga notes natin. So, ano ba yung mga properties ng acids? They have sour taste. Halimbawa, suka. Acid yan. Kalamansi. Yung mga yan. Okay, so meron silang sour taste or maasim. And it turns blue litmus red. Ginagawa niyang red yung blue. Okay, tandaan natin, important natin yun na rule. And then it reacts with metals to form hydrogen gas. For example, kumuha kayo ng test tube, lalagyan nyo siya ng zinc na metal. Okay, and then lalagyan nyo siya ng hydrochloric acid, which should be diluted, no? Hydrochloric acid. Makikita nyo magbabubble-bubble yan. Okay, kasi again, nagre-react yung zinc with hydrochloric acid to produce hydrogen gas. Next, number 2, which of the following is a property of bases? Letter A, sour taste. Letter B, turns red litmus blue. Letter C, reacts with metals to produce hydrogen. Letter D, corrosive only to metals. Okay, tingnan natin itong letter A, sour taste. Alam natin itong sour taste, property yan ng acids. Okay, so mali agad itong letter A. Tingnan natin yung letter B, turns red litmus blue. Alam natin, kapag yung red naging blue, dahil yan sa base. So, ang answer dapat natin ay letter B. Okay? So, mali itong mga ibang properties na binigay dito. Reacts with metals to produce hydrogen gas. Ito yung ginagawa nito. Ang gumagawa nito, yung mga acids. Okay? And corrosive only to metals. Hindi lang sa metals corrosive ang mga bases. No? Kahit sa mga organic compounds, kahit sa kamay mo, di ba? Kaya wag niyong hawakan yung mga bases na nandoon sa laboratory, lalo na yung mga concentration niya mataas, masusunog yung yung kamay mo. Okay? So ang answer natin ay letter B, turns red litmus blue. So ilan yung sa mga properties ng bases natin? They have bitter taste. Okay? And example natin yan, halimbawa ay sabon, di ba? Siyempre, wag niyo kakainin yon. And then baking soda. Ang baking soda, sodium bicarbonate. Okay? Yung soap naman, usually gumagamit yan ng mga base like sodium hydroxide solution. Okay? So aside from that, it turns red litmus blue. Opposite siya dun sa ginagawa ng mga acids. Okay? Ang tawag natin dyan sa test na yan, litmus test. Kasi gumagamit tayo ng litmus paper. They are slippery to touch. Gaya ng sabon, slippery yan. Okay? Kasi, actually,
ang reason yan ay yung reaction dun sa mga fats and oils natin sa skin. Nagfo-form siya ng parang sabon, no? Parang sabon na compound doon sa skin mo kapag nag-react yung base na yan doon sa mga fats and oils sa ating skin. Okay? And then, they conduct electricity kasi electrolytes din sila. Kaya kapag tinanong, hindi lang acids ang electrolytes. Hindi lang acids ang kaya mag-conduct ng electricity. Pati itong mga bases. Okay? Kasi nga, nagpuproduce sila ng ions doon sa solution. For example, if you have sodium hydroxide, magdi-dissociate yan into Na+, which is an ion, and then OH-, which is also ion. Okay? So, itong Na+, cation to. Itong OH-, an ion. Okay? Meron kang mga ions, and if you have moving charges, you can conduct electricity. Okay? Next question, ito pa pala, another note, bases do not react significantly with metals like acids. Gaya ng sabi natin kanina, yung acids nagre-react sila with metals at ano yung pinuproduce? Nagpuproduce sila ng hydrogen gas. Okay? Next, number 3, what is the pH of a neutral solution at 25 degrees Celsius? Letter A, 0. Letter B, 1. Letter C, 7. Letter D, 4. Alam natin kapag neutral ang solution, dito yan sa 7. So, the answer is letter C. Okay? Next, number 4, which equation represents a neutralization reaction? Letter A, reaction between hydrochloric acid, so this is hydrochloric acid, and sodium hydroxide to produce sodium chloride and water. Letter B, this is the dissociation of hydrochloric acid into hydronium ion or proton H+, and Cl-. And then letter C, you have the dissociation of sodium hydroxide into Na+ cation and hydroxide ion. And letter D, you have the reaction between sulfuric acid and water to produce hydronium ion and hydrogen sulfate ion. So, ang sagot natin dito, neutralization. Pag sinabing neutralization, meron tayong acid, meron tayong base, nagpuproduce siya ng salt, nagpuproduce siya ng water. So, dito sa mga options natin, tingnan natin itong letter B. Itong letter B, dissociation lang yan. So, mali yan. Ganon din yung letter C. Ang hinahanap natin dito, acid at saka base nagre-react para mag-form ng salt and water. So, kung titingnan yung letter A, meron tayong acid, meron tayong base, nag-form siya ng salt and water. So, the answer is letter A. Okay, so letter A, ito yung reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide to produce sodium chloride, which is salt, and water. So maganda na i-familiarize din natin yung mga sarili natin sa iba't ibang mga acids and bases. Okay, usually ang mga acids meron yung H sa unahan. No, usually lang naman HCl, HBr, H2SO4, yung mga ganyan. Although meron tayong mga weak acids like CH3, COOH, or acetic acid. Okay? Yung mga bases naman, meron silang mga OH sa dulo like NaOH, KOH, yung mga ganyan, LiOH. Okay? So usually sila yung mga bases. Number 5, what is the main function of a buffer solution? Letter A, neutralize acids. Letter B, make solutions basic. Letter C, increase pH above 14. Letter D, prevent large changes in pH. Itong letter C, mali na agad. No? Hindi pwedeng increase ang pH above 14. Okay? Now, itong buffer, ang ginagawa niya, iba-buffer niya. No? Ibig sabihin, dapat iiwasan natin yung mga sobrang changes. Okay? So, the answer is letter D. It prevents changes or large changes in pH. Kapag meron tayong isang buffer solution, ang ginagawa niyan, ganito. Pag nag-add ka dyan ng acid, inyo-neutralize niya yung acid. Pag nag-add ka dyan ng base, inyo-neutralize niya din yung base. Okay? In a way na minimal lang yung pagbabago ng pH, hindi sobrang laki. Okay? Again, ang ginagawa natin dito, konting amount lang ng acid tsaka konting amount ng base yung dinadagdag natin. Ganun gumagana ang mga buffer. Okay, actually sa blood natin, meron tayong mga buffer system. Meron tayong carbonate buffer system at saka yung phosphate buffer system. Okay, number 6, which of the following solutions has the highest concentration of hydrogen ions? Letter A, pH 2, letter B, pH 5, letter C, pH 7,
Letter D, pH 9. Okay? Now, ang hydrogen ions, ito yung nagsasabi sa acidity ng isang solution. Okay? Kapag mas marami ka niyan, mas acidic siya. So, ang answer natin dito ay letter A. Kasi ito yung pinaka-acidic sa lahat.